Guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung natutunan kong mga tips or technique na wala sa Pilipinas? So first is, bago sila umalis, hindi ko to alam sa Pilipinas, hindi ko to ginagawa. So bago sila umalis is umiihi na sila. Kahit hindi sila naiihi, basta aalis, iihi sila. And basta umupo ka pala sa nasanay na ako. Kahit hindi ako naiihi, basta kailangan kong pumunta doon sa CR, and then pag uupo na ako sa bowl, makakaihi na ako niyan. Ganun ginagawa ko kahit hindi ako naiihi. So, ginagawa ko kasi yan para, halimbawa, wala pa sila, katulad ngayon, wala pa sila ng amo ko, and baka mamaya darating na sila, so iihi na ako para, kasi mamaya hindi na ako nakakaihi. Nung bago ako dito, nagtitiis ako, nakakatulog ako minsan na sobrang ihing-ihi na ako. Tinitiis ko minsan, di na talaga kaya, lumalabas ako. Pero nahiya kasi ako pag day off ko na lumabas, and ayoko din silang makita kasi day off ko yon. Kaya ang ginagawa ko bago sila dumating, or kahit hindi ako naiihi, basta pupunta ako ng CR, makakaihi ako niyan kahit konti, basta iihi ko lang para hindi siya natatambak. So yun yung isang tips na nakuha ko sa amo ko, kasi nga bago yan sila umalis, sinasabihan niya yung bata, umihi ka na, punta ka na dun. Minsan uupo yung bata, nasanay na din siya, and then minsan wala talagang lalabas, sabi niya, hindi talaga lalabas, wala talagang ihi, ganun. Pero most of the time, iihi talaga sila bago umalis. Next is, dito sa Hong Kong, iba sila guys. Yung mga kailangan is nakalista yan. Katulad ng amo ko, pupunta sila ng ibang bansa, nakalista yan sa papel, and chine-check niya kung kompleto na. And then, kapag aalis naman sila, pupunta sila ng, halimbawa, mamasyal sa labas, kakain, kompleto yan. May kutsara ng bata, nakaano yan, tubig, umbrella, damit ng bata, in case, diaper. So, yun yung natutunan ko. Ngayon, hindi ako lumalabas ng hindi kompleto. Dati wala akong tissue, walang ganyan, walang payong kasi nakalimutan. Ngayon, meron akong sombrero sa bag, wallet, and then payong. Minsan may extra din akong damit na dala para in case, kasi hindi mo naman masabi, mabasa ka dyan or matuluan ng soso. Kailangan may pamalit ka. And then may dala din akong tissue, powder, and then ano pa ba yung mga dala ko dito? Basta kompleto yung mga, may ballpen din ako. Ayan. Tapos may lipstick. Yan yung kinukumpleto ko na. Isa yan sa mga di ba tayo sa Pilipinas, basta may bag, cellphone, wallet, okay na tayo. Sila dito, hindi. Kapag kailangan talaga mga isang araw sila sa labas, kailangan kompleto. Yun yung natutunan namin. And next is yung mga pagkain nila, is sinisiplak nila. Sa Pilipinas, parang hindi. Parang hindi ko nakitang ganun. Dito kasi guys sa atin, meron ditong IKEA na brand, so or anong brand, basta nakasiplak siyang ganito. Ayan, so yung passport ko nilagay ko. Parang sa Pilipinas hindi masyadong uso yung ganito. In case, 'di ba, hindi mabasa, 'di ba, yung passport natin isinayaan lang natin. Yung mga pagkain, damit, nilalagay nila dito 'yan para in case hindi masira or maano. Kaya ito, isa din sa natutunan ko sa kanila, naka-plastic na ngayon yung mga importante kong gamit, o di kaya yung mga damit ko na kailangan ko sa labas. So, next is pagiging masinop or kuripot. So, isa na yan. Ngayon guys, bilang ko na yan every time kung ano yung mga gagawin ko. And yung shopping ko is moderate na talaga. Nung bago dito ako is ubos biyaya talaga. Kaya nakapagpabox ako kaagad. Kasi nung bago ako dito, pag may nakita akong sale is i-grab ko na talaga yan. Lalo pag buy one take one. Inaano ko talaga, ginagrab ko kasi nga nanghihinayang ako, kaya nakaipon ako ng madami agad dito. Sila hindi ganun, as long as hindi nila kailangan, hindi nila yan bibilhin. And isa pa guys is yung pangbahay nila na damit. Yung pangbahay na damit ng amo ko, dalawa lang. Katulad nito, halimbawa isa to, isang partner, isang halimbawa ito, and then may partner na short, and isang ganto and may partner na short. Yan na yung pambahay niya. Paulit-ulit lang yan. Paglabhan nyo yung isa yung susuotin. Ganun. Sa Pilipinas, hindi ganon. Yung damit kong pambahay is good for 15 days, and kada gabi, palit ako ng palit. Palit ako ng damit, and palit ako ng short. So, magastos ako sa sabon. Magastos. Kasi, araw-araw ako nagpapalit, and yung nangyayari kasi nung time na yun sa Pilipinas is, papasok ako sa trabaho, pag uwi ko, magpapalit akong damit. And then, matutulog na ako. Pagising ko kinabukasan, papasok ulit ako sa trabaho. So, hubarin ko yung damit na sinuot ko. And then, labahan na yun. Sa kanila dito, hindi ganun. Halimbawa, yung damit nila na sinuot ngayon,
hindi pa to lalabahan hanggat hindi time ng labahan nila. So, susuotin to nila for 4 days, paulit-ulit. Ilalagay lang to nila dun sa may lagayan, hinubad nila, and then pagpunta ko dun sa kwarto, nakalatag, nakakalat to. Pagtutupiin ko lang, ilapag ko lang dun. Mamayang gabi, pag uwi nila, pagkatas maligo, kukunin niya nila, yan yung susuotin nila. Kung 4 days na rotation ng labahan, 4 days kasi una yung bata, sunod yung nanay, sunod yung tatay, sunod yung mga bedsheet. Rotate niyan, 4 days. Sunod na naman yung bata. So, ganun. So, yung damit ng bata kada gabi, sa 4 na gabi, yun lang yung suot niya. So, ganun sila. Yung bata lang minsan nakakapagpalit everyday kasi nga pag kumakain may nakakalat. Pero mostly is ganun yung galawan nila dito. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas. Kaya siguro hindi rin magastos sila sa tubig. Hindi rin sila magastos sa tubig. Hindi magastos sa sa sabon. Hindi magastos sa kung ano-ano. Kasi nga walang, alam mo yun, hindi sila masyado nagpapalit ng damit. And also, ang isa pa sa kanilang kinakaanuhan ko is, hindi sila nag-nail cutter ng mga kuko, or hindi, mahaba parati yung kuko nila sa paa. Kahit mapadalaga man sa kanila or mahaba. Hindi ko lang alam, baka culture nila yan. Hindi katulad sa atin na Isa pa na na-notice ko sa kanila is yung pagkain. Sa pagkain sa atin, 'di ba? Partner tayo, gulay tsaka karne, gulay tsaka isda, ganun yung natin, and then kanin. Dito sa kanila is iba, 4 na putahe maliban sa kanin. So parang naisip ko, pag ako na nakauwi ng Pinas and medyo masagana na kami, isang itlog, isang gulay, isang karne, yung lulutuin ko. So ayun na yung nasa isip ko. Kasi ganito sila dito, and also, hindi sila ganun kadami kung kumain ng kanin, hindi katulad sa atin. Kaya siguro medyo mahirap din tayo kasi nga yung pagkain natin ng kanin is sobra-sobra. Hindi tayo titigil hanggat hindi tayo nabubusog. Sa kanila, isang bowl ng kanin, tapos isang may limit yan sila. Isang itlog, tapos karne na isang slice, or sabihin na natin chicken wings, 3 peraso. Tayo sa Pilipinas, hanggat gusto natin kumain, ako pag kumain ako, walang bilang-bilang kung ilan sa akin. Hanggat gusto ko pang kumain ng karne, kakain ako. Sa kanila dito, bilang yan. Dapat 3 lang kukunin mo. Ganun. So, bilang yan. Halimbawa sa ginawa kong torta, may na yan, nahiwa, siyam, tag-3 sila, ganun. So, isa din yun sa ko sa kanila, napansin ko na napaka-disiplinado nila sa mga ganung bagay. Pero dito guys, spoil nila yung bata kasi dito sa kanila precious yung ng bata, napaka-importante yan. Kaya yung mga bata dito minsan parang mga autistic na dahil nga sa nangyayari. Alam mo ba, yung kaibigan ko kanina nakausap ko, yung isa kong kaibigan, yung niya, yung alaga niya malaki na, may bigla na lang yan sisigaw, kakanta na parang autistic na. Tapos yung isa naman is 10 years old na lalaki, parati niyang inaano yung sarili niya ba, nagaganon-ganon siya. And then, minsan sinasabi niya, Cheche, tignan mo, gusto mo hawakan. So yung mga bata dito, dahil sa sobrang pressure nila, bata pa lang, 3 years old is, alam mo yung hindi man lang nila naranasang mag-enjoy sa buhay, bigla silang sinalang sa mga kung ang dami-daming activity, 3 taon pa lang yan, 4 na taon. So parang naging autistic na sila, kaya parang na-pressure na sila siguro, kaya yung utak nila is parang na-loaded na ba. So, minsan, na talaga yung mga ugali nila. So, isa din yan sa naanuhan ko sa kanila na pinipressure nila yung bata. Ako siguro, pag nagkaanak ako, hindi ko ganun i-pressure. Maglalaro kami, pero teacher na laro. Ako yung teacher and magsusulat ako ngayon, papabasa ko ganyan, pero may limit lang. And then, susunod na araw naman. Dito talaga, mag-aral ka ng swimming, mag-aral ka ng skating ring, mag-aral ka ng dancing, ng ballet, ganyan. Sa Pilipinas, guys, hindi natin yan. Ako natuto ako mag-bike by myself. Dito, tinuturuan pa nila. And mag-swimming. Tayo, pag itapon lang tayo sa ilog, marunong na tayong lumangoy. Ako marunong naman, medyo konti lang. Sa kanila dito, kailangan pang pag-aralan. Tayo sa Pilipinas, hindi tayo natutong mag-ice skating. Wala tayong coach dito, tinuturuan nila yan. Isa din tayo siguro sa nakakatipid sa mga ganyan kasi hindi nga tayo gumagastos sa mga yung mga extra activity ng mga bata. So dito sa kanila is ang mahal-mahal ng binabayaran nila. Yung
isang taon na bayad sa school is 100,000 Hong Kong dollar. Diniposit nila, nakita ko. Ang mahal-mahal ng school nila dito. Pero may libre yung pagkain sa loob, school lunch, yung tawag nila. Libre, pili ka dun. Pero yung bata ay ayaw kasi madaming allergy, kaya nagpapack lunch kami. So far, ayan yung napapansin. Napapansin ko sa kanila, every gantong bag, tapos hindi na ginagamit, tinataguan nila yan ng pera, parang pamahiin nila. May pera yan minsan na 100, 120. So, marami na akong bag na napansin na yung mga pera-pera. So far, ayan yung nalalaman ko, and thank you for watching. Bye-bye, love you all.